hearted, takot sumusunod. Pero tandaan nyo, may pag-asa sa mga broken hearted. Kasi sabi ni yung mga Katoliko, pag nakikinig kayo kay Father sa Sacred Heart, Jesus, ano yun? Sa may irod, a broken heart is an open heart. Doon lang kayo magkakaroon ng healing pag broken hearted kayo. Huwag yung sabihin na wag na lang ang broken heart, di ba? Kasama yun sa buhay. So eto, broken hearted, si PE. He's a 60-year-old male was seen at the ER due to increased SOP. No longer relieved with water pills. Ano ba yung mga water pills? Ano yan? Diuretics. So, ibig sabihin nito, may sakit na siya kasi no longer relieved with water pills. Meron na talaga siyang fluid retention. So, automatic yan, di ba? Cardinal signs yan ng heart failure is fluid retention. Mahaba to. So, he has history of hypertension and diabetes and 40-pack years smoker pa siya. Mukhang hindi naman siya yung nasa picture, no? Bago siya. Ito, may karapatan na to. St. Peter. He had MI 2 months earlier and underwent successful angioplasty. O, tiyan mo na ano na pala siya. Na-revascularize na siya, may bagong buhay na siya. O, ito malupit. Katamaran. He seldom takes his maintenance of aspirin, clopidogrel, metoprolol, ramipril, and rosuvastatin. Wow. Tinititigan lang niya yung mga gamot na. So at the ER, BP was 80-50. So hypotensive siya, heart rate is 120s, NRR of 30. He has elevated neck pain. Pag mabilis yung heart rate sa hypotensive, sa tingin nyo, anong part ang heart attack sa kanya? Ha? Sumasagot ba kayo? Usually kasi pag mabilis ang heart rate tas hypotensive, anterior wall siya. Okay? May reflex dyan eh. Jaris Harold reflex ata. Parang something ganun. Anyway, nice to know lang yun. Para at least alam nyo. Pag bradycardic naman, usually inferior wall siya. Okay? So, meron din siyang audible S3. So, yung audible S3 kasi, pwede siya sa MR, pwede rin sa normal pag may high cardiac output states lang tayo, or pag may LV dysfunction ka. Pero siyempre, yung kasi tandaan nyo, ito yung technique. Basta may mga regurgitant volume tayo, usually, excessive yung mga blood flow pag regurgitation. Okay? So, ito sinabi, absolute excessive inflow, MR. Pag relative lang na excessive inflow, LV dysfunction. Hindi naman itatanong yan. Pero at least alam nyo lang na yung S3 is naririnig kapag meron kang heart failure. So, baseline 2D echo showed, kanina di ba naghahanap lang tayo ng regional wall motion abnormality. Pag sinabing multi-segmental, maraming regions ang involved or maraming segments, di ba? With depressed systolic function of 30%. Class kasi in practice, ang ginagamit nating normal EF is around 55 and above. Pero sa Harrison ata, or for the purposes of discussion sa third year nyo, 50 and above is considered normal. So, heart failure is a complex clinical syndrome. So, it results from either structural or functional impairment, either of ventricular filling, that is your diastolic heart failure, or ejection of blood, that is your systolic heart failure. So sa systolic, medyo mas madaling intindihin eh. Nawalan ka ng muscle, walang magpapump,
wala kang ejection blood, or decrease ang blood ejection mo, systolic heart failure yon. How about diastolic heart failure? May failure ka to relax, meron kang cardiomyopathies, meron kang hypertrophy, yung mga hypertrophic cardiomyopathy, ganun. Meron kang infiltration, yung mga mga amyloidosis, mga ganun. So, mas komplikado. So, symptoms and signs of heart failure caused by, sinabi natin kanina, either structural or functional cardiac abnormality. With at least one of the following. Okay? Elevated natriuretic peptide levels. So, ito yung mga BNP, pro-BNP. Or objective evidence of cardiogenic, pulmonary, or systemic congestion. So pag sinabi, usually ang congestion pag systemic, pag left-sided, usually yung lungs natin. Kaya sinabi natin kanina, yung thallium, increased tracer uptake, bad sign yun. Sa thallium yun, di ba? Pag sinabi naman natin right-sided, usually, saan ang nagko-congest? Yun yung CPC nyo. Yung chronic passive congestion ng liver, yun yung magmamanas yung paa, yung mga may bipedal edema, pwedeng sacral, pwedeng scrotal, pwedeng ascites. So, ganun siya. So, ito pala yun. So, patignan nyo na lang yan. Ilagay nyo yan sa ano nyo, katabi nyo. Mamili kayo, right-sided or left-sided. Siyempre hindi, wala dapat. So, 2% ang overall prevalence of heart failure affects 6 to 10% people over age 65. So, age is just a number. Age is a risk factor for heart failure. So, however, it's lower incidence in women. Pero, 1/2 of the cases of heart failure are women kasi mas mahaba yung survival rate or yung life expectancy ng women mas, kumbaga yung mga lalaki namatay na sila sa ibang kadahilanan, pinatay sila actually ng mga women. Kumonte. Kaya syempre, tinitignan mo yun, mas marami may heart failure na babae kasi they are surviving. So, ito yung pinagtatawanan kong slide every time na nire-lecture ko. Kasi sinabi, 1/2 of patients who develop heart failure have a normal or preserved EF. So what? 1/2 eh. It doesn't make a sense. So 50-50. Iba, 50% preserved EF. Yung isa naman, reduced EF or 50% diastolic heart failure, 50% systolic heart failure. Nagets nyo? Nakakainis, di ba? Yung 50-50 na mga itatanong sa'yo. So, eto yon. Pag sinabi natin H, yung HREF or heart failure with reduced EF, ibig sabihin nun, yun nga, reduced EF siya, so less than 50. It is formerly known as the systolic heart failure. Yung isa naman with preserved diastolic heart failure. So ulitin ko klasa, ang ginagamit natin dito, 50. So marami tayong maalala sa 50. Pag more than 50 yan, or at least 50, that's heart failure with preserved EF. Pag less than 50, with reduced EF. 50% of the time patients have heart failure with reduced EF and another 50% heart failure with preserved EF. So, eto siya. Ito din naman. Kaso dito, pinahirapan pa tayo lalo. Merong mildly reduced at saka, anong isa? Mildly reduced saka reduced. So, mga kapatid, humirit pa. Mildly reduced, 41 to 49. Pag less than 40, reduced na talaga siya. Memorize na lang siguro, baka itanong lang.
Basta ang preserved 50. So, etiology, ano pa rin ba ang pinaka-cause? Number 1 pa rin is CAD, which contributes to around 60 to 75% of cases of heart failure. So, yun yung pinaka-cause. Pero, sino naman ang contributor? Sa marunong sa politika dito, yung bagman, di ba? Middleman, no? Hypertension. So, pag cause, predominant cause CAD, okay? Pero yung laging nagko-contribute, 75% is hypertension. So, what are some examples with heart failure with reduced EF? So, usually CAD, may valvular heart disease, CHD, infectious, cardiomyopathies, cor pulmonal or pulmonary arterial hypertension or autoimmune disease. Medyo, actually, halos parehas lang siya. Pero, tignan nyo itong isa. Yung hypertension, parang wala doon sa isa. Hirap naman pag-effective. Ang hirap nung ganitong mga minememorize, wala kang maaalala. Wala rin siyang kwenta paglabas ng exam. So, pagdasal nyo na lang ito na huwag ilabas yan. Kasi halos parehas lang sila eh. So, ito na lang siguro. Profiling na lang tayo. Maging judgmental na lang tayo. No? Okay. So, typical patient profile for patients that heart failure with reduced EF. So, younger male, post-MI. So, yung isa naman, usually, pag-preserve, siyempre, pag-preserve, matanda na yan. Older female. Yun na lang muna siguro ang anuhin natin. Siyempre, kung na heart attack yung pasyente, we concentrate ano yung cause ng kanyang heart failure, which is na heart attack siya. So, ano ba yung mga na heart attack? Pwede silang merong CAD, may AF, pares lang nung iba. So, huwag nyo nang isipin yan. Pero dito na lang tayo dun sa cardiac structure and function. Class, tingnan nyo. Pares silang may hypertrophy, yung orange sa blue. Pero yung hypertrophy nila magkaiba. Eccentric yung post-MI, concentric yung preserve. Yan yung medyo napansin ko. Tapos, usually yung clinical outcomes, ganun pa rin. Cardiovascular pa rin sila namamatay and hospitalization due to heart failure. O good sa babae, yung mamamatay lalaki, mga babae. Non-cardiovascular cause of death. So, hindi naman pala, sabihin buhay ka pag preserved EF ka na babae, di ba? So, ibig sabihin nito, mas fatal yung heart failure with reduced EF, specifically kapag ang naging cause mo is post-MI ka, as young male ka ba. So, kung ako magbibigay ng exam dito, yun ang ilalabas ko, just in case lang. Yung hypertrophy, eccentric yung with reduced EF. Kasi, class, kapag may MI ka kasi, tandaan nyo na lang, merong weak part na ng heart ninyo, so never nang mabubuo yan. So, yung mga babae, pag sinaktan na kayo ng isang beses ng mga boyfriend nyo pala or ganyan, as much as possible, huwag nyo nang patawarin. Nagawa niya na yun. Hindi na mababago yun. Nasa inyo yan, take the risk, di ba? Pero as much as possible, no. Once you become unfaithful, you will always be unfaithful. So, walang lalaki magsasabi niya kasi pare-parehas kami sinungaling. So, etiology, pag meron kang high output heart failure, ito, kasama yung pregnancy dito eh, bakit nawala? Panahon namin kasama yun. Thyrotoxicosis, obesity, ito, 6 kagad. Anemia, chronic lung disease, AV shunt, cirrhosis, vitamin B deficiency. So, high output heart failure is a rare condition where the heart pumps an unusually high volume of blood, typically 8 liters per minute. Ano bang normal na cardiac output?
Oh, yung makakasagot ulit nito, may libreng lunch. Oh, hindi na ha. Oh, 5 to 6 liters. But still fails to meet the body. Oh, tandaan nyo ha, ang normal na. Hindi, huwag yung tandaan. Nice to know lang, kasi baka may stress kayo. Ang normal na cardiac output is 5 to 6 liters per minute. Ito high output. O yan. Yay. Pwede mag-travel naman eh. Sarap mag-travel, no? So, ba't ito meron? Heart failure siguro. Yan. RHD, syempre sikat tayo. Right hand drive. Sa Africa and Asia. Pag South America naman, Chagas. So, DM accelerates atherosclerosis and often associated with hypertension. So, main cause ng heart failure? CAD. Main contributor? Hypertension. Dami-daming sinasabi kasi. DM naman, accelerator ba siya? Grabe naman ito. O ito, paborito itong ilalabas. I-copy-paste nyo na. Lagay nyo na sa harapan nyo. Para may kodigo na kayo. Ang laging lumalabas dito, tagaan nyo sa bato, class 3. Kasi, it's comfortable at rest and less than ordinary activity leads to symptoms. Tandaan nyo yung term na less than ordinary physical activity causes symptoms. Kasi yung severe, yung 4, even at rest, basta yan, meron na lahat. Yung 2 naman, may effort pa. Pero yung less than ordinary or yung moderate, paborito yan ng class 3 ng NYHA or New York Heart Association Functional Classification. So, 3 lang ang tandaan nyo dyan, ha? So, prognosis. Pag may punerarya kayo, memorize nyo to. Maghanap kayo ng profiling sa hospital kung sino may heart failure. So, 30 to 40% die within a year. So, hindi nyo sila bibigyan ng insurance na 1 year lang. Dapat mas matagal. Less than 1 year pala yung warranty. So, 60 to 70% die within 5 years naman. And then, yun lang, ulit. Kapag NYHA 4, yung 4, yung symptomatic even at rest, di ba? Yung functional class 4, 30 to 70% annual mortality rate. Ang taas, no? So, the functional status is an important predictor of patient outcome. So, here is an example of the pathogenesis of heart failure with a depressed ejection fraction. So, systolic heart failure tayo. There is activation of your adrenergic nervous system. So, ano yun? Sodium retention yan, di ba? Pag sinabi natin renin, angiotensin, aldosterone system din, vasoconstriction yan. And cytokine system, inflammation. So, class, kung naalala nyo sa patient natin, every time na decrease yung cardiac output natin, may mga baroreceptors na ma-activate. So, when we lost when it is activated, alam natin na yung normal na inhibitory or parasympathetic tone, mawawala siya. So, magkakaroon tayo ng fight, flight, or sympathetic tone. So, pag meron tayo noon, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng increase in APP or APH, which are powerful vasoconstrictors. So, there is reabsorption of free water. So, ano siya, no, magiging vicious cycle siya. So, there's activation of RAS, katulad ng sinabi ko kanina. It promotes salt and water retention. Magkakaroon ka ng vasoconstriction of the peripheral vasculature kasi ano siya yan yung purpose ng RAS natin, di ba? Pwede kang magkaroon ng myocyte o myocardial hypertrophy. Eventually,
cell death, and fibrosis. Na heart attack na siya. So, when you have myocardial or valvular damage, kunyari na heart attack ka, yung ventricular performance mo bababa. Well, since ang topic natin dito ngayon is systolic heart failure, your EF bababa. When yung ventricular performance mo bababa o yung EF mo, automatically your cardiac output bababa siya. How about arrhythmia? Class, paulit-ulit kong sinabi. Once you have a heart attack, meron ng isang part ng puso mo doon na may peklat na. Hindi na siya nagko-contribute o hindi na siya kasing kinis compared doon sa ventricular segments mo na iba. So parang kunyari, balik natin sa boyfriend yung unfaithful. Every time na kahit okay na kayo, napatawad mo na siya or something, bigla mong naisip, baka lokohin ulit ako to. Kaya sabi ko siya, huwag nyo na lang balikan eh. Pag meron kang ganun, prone ka na magkaroon ng arrhythmia. O, plus, tandaan nyo to. Arrhythmias are formed usually kapag meron kang fibrosis, meron kang cardiomegaly or enlargement. Kasi nasisira yung structure eh. Imagine mo, nung Pasko, yung Christmas light, nilagay mo sa mga puno, pero nung nilagay mo siya, hindi mahangin. So, yun, umiilaw siya. Pero nung mahangin, extend siya. Pwede kang magkaroon ngayon ng mga short circuit. Kasi once na, ang ibig sabihin, nung humangin na extend, ibig sabihin, yung wiring ng heart mo, it will be deformed kapag nag-expand yung muscle ng heart. Nagets nyo? Yung chamber, may wiring yon. Pero, ano bang ganun? In-extend mo yung chamber. So parang yung extension siguro, nakasabit dyan sa wall. Tapos yung wall nilakihan mo. Ano mangyayari dun sa extension mo? Hindi mo naman nilakihan yung wall. Mapuputol siya, short circuit siya. Umuulan pa. Tulog na lang tayo, parang masarap matulog. So, when you decrease your cardiac output, paulit-ulit lang. Ano yung kanta ni Sarah Jean na gano'n? Ha? Ikot-ikot. Ayan, ikot na siya, oh. So, it will activate your ACE, vasoconstriction, increase yung left ventricular afterload. Wala nang ang cardiac output, meron ka pang resistance, decrease again yung ventricular. Oh, ikot-ikot lang. Okay? So, shit, ito siya ulit. So, eto. Nung nagkaroon siya ng ventricular decrease in performance, na-activate din yung atrial and brain natriuretic peptides natin. So yung ANP and BNP. Naalala nyo kanina, ang sabi sa heart failure, dapat meron kang signs and symptoms, dapat positive din ang iyong natriuretic peptides. Eto na siya. So, ano ba itong mga to? Prostaglandin, vasoconstriction, di ba? Sa pato natin na pag-aralan yan. Nitric oxide is vasodilator, no? So, ano na naman to? Post-MI na naman. Heart failure, again, decrease stroke volume. Meron tayong neurohormonal response kasi nawala yung inhibitory na vasovagal. So, activation of the sympathetic system and RAS, so vasoconstriction, fluid retention, increase in afterload. So, it will lead to worsening of your ventricular function, further heart failure. So, loop siya. O, Sarah G ulit, ikot-ikot lang. So, syempre affected ang liver, blood vessels, and brain. So, wag na siguro to kasi sa RAS na to eh. A1, A2. Alam naman natin, ang end niyan is vasoconstriction and salt and water retention and enhanced sympathetic activity. Ang puso natin, talagang dapat nakakalma yan. Kasi ang kanyang predominant vagal supply yan. Alam naman natin ang vagus nerve, dapat parasympathetic. Okay? So,
Ano, hindi na tayo natapos dito. Paulit-ulit na lang. Ano ba naman yung ventricular remodeling? So, eto siya. Class, pay attention. Dun sa dulo, parang nagkaroon siya ng protrusion, nagkaroon siya ng mole, or nagkabukol siya. Oh. Na heart attack, kulay puti. And then, what did you notice? Nagkaroon siya ng thinning of the blood, of the heart muscle. Diba? Tapos, yun na. Mukha na siyang pangit. Hindi mo na may babalik yan. That is ventricular remodeling. So, it changes your left ventricular mass, volume, shape, and the composition of the heart. Ang dami, di ba? So, yan yun. Isipin mo kung may wiring yan. Tapos bigla mong nilagyan ng... Usually sa sasakyan yan eh. Lumobo, di ba? Yung gulong kapag masyado naman sa sidewall, pag mahina yung sidewall ng tires natin. Yan, lumulobo siya. So, it occurs after cardiac injury or abnormal hemodynamic loading conditions. Yung takot-subo, ganyan din eh. So, may contribute independently to the progression of heart failure. Class, isipin mo, nagka-heart failure ka na nga due to MI, meron ka na namang another contributor because of that bucculation na nakuha mo dahil sa remodeling. So, St. Peter is the key. Lahat pupunta doon. So, mechanism, pwedeng dahil sa myocyte biology, ano to, cellular level, pwedeng myocardial composition din. Pwede rin sa changes in ventricular geometry. So, cardinal symptoms, tandaan nyo to, laging nilalabas yan, of heart failure, fatigue, and shortness of breath. Pag nag-aaral kayo sa lahat ng subject, lagi naman kayo nag-fatigue and shortness of breath. May shiftings pa ba kayo? Meron pa kayo? Platings? Yung exam ng bago ng lunchtime, design yun para pumayat kayo eh. Hindi kayo kaya ng lunch. Minsan may double shifting pa. Meron pa rin? Meron pa rin? Oh, cardinal signs, no? Shortness of breath, saka fatigue. So, anong nakikita nyo? X-ray. Potato, saka mas potato. Mas erap. Usually, ang X-ray, majority makikita nyo dyan kulay itim sa dalawang sides. Yung nasa gitna, puso yan. So, when you say congestion, ang una nyong titignan is meron bang puti sa may bandang taas. So, in this, X-ray, meron ba? Meron. Usually, yung nasa right side, mas maputi siya. Kung mas mataas pa dyan, tapos may puti, anong diagnosis niyo? Oh, pang board exam na to. Isipin nyo, I'm preparing you for board exam. The great mimicker. Hindi ka Pinoy kung wala ka nito. Kinakatakutan ng lahat. Ang gamot, vitamina sa baga. TB. Kung meron kang puti doon sa pinakataas niyan, yung above the clavicle. Kasi di ba, meron tayong apical preference ng TB. Doon siya nakatira. Kasi highly oxygenated siya. TB yun. Pero kapag ganyan na nandyan lang sa may bandang taas, kasi congestion mag-start sa taas. Yun lang yung gusto kong banggitin sa inyo. Pero class, this is a picture of a congested patient, most probably due to heart failure. Kasi di ba may fluid retention po tayo sa heart failure. O, eto. Disc niya natamad. Disc niya in recumbent position is called or top niya. No? So, it's redistribution of fluid from the splanchnic circulation and lower extremities during recumbency. And it results in increase in PCP or pulmonary capillary pressure. How about PND? Person not disabled. Kasi yung
person with disability. Ito yung mga ano, kung huwag niyong gagawin yung maawa naman kayo. Alam naman natin magnanakaw pero huwag na kayo sumama doon. Yung meron lang kayong problema sa salamin, maglalagay na kayo na PWD kayo. Remember, pagbabayaran natin lahat ng mga katawan natin. No? Ang blind kasi, ibig sabihin nun, kahit pa may salamin ka, hindi nalilinaw yung mata mo. Saka may certain criteria sila na hindi mo na nababasa. Pero sa LTO, memorize niyo pa ba yung Phelopsity? Yung FEOLPCD? Yung Snellen's chart. Dapat memorize niyo yun. Para kahit wala kayo salamin. FELOPCD. Tsaka sa ba ito? FELOPCD yun. Pero ngayon magaling na sila eh. Iba-iba na, no? Visit yung technology talaga. So, PND are acute episodes of severe shortness of breath and coughing that occur at night and awaken the patient from sleep. So, yung mga call center na nagtatrabaho sa gabi, hindi sila pwedeng magkaroon ng PND. Kasi hindi sila natutulog sa gabi. Bahala na kayo doon. Usually, it occurs 1 to 3 hours after the patient retires. So, due to increased pressure in the bronchial arteries. Minsan lumalabas yon. Ang pathophysiology ng PND, pressure sa bronchial arteries. Parang, bakit nagtutubo ang MS? Dahil din sa pressure sa bronchial arteries. Pero, saan na yun? Wala naman kayong valve problems, no? Wala pa kayong lecture ng valves, di ba? I mean, yung sa PE yun, pero yung sa valves, yung mga AS, MS, ano lang to eh, hindi ito. Sige. How about Kine-Stokes? It's a periodic respiration or cyclic respiration. Tandaan nyo lang, kompleto siya. Meron siyang hypervent, merong hypocapnia, and then yung pinakamalupit, eto na yun, may apnea siya. No? Yan yung Kine-Stokes. So, how about GI symptoms? Lahat na lang, no? Sandali. Heart lang tayo. Bakit napunta sa GI? Pwede kang anorexic, nauseated. Bakit ka merong early sa typing? Ano yung early sa typing? Pag-gising mo pa lang, gutom ka na. Ibig sabihin nung konti pa lang, parang busog ka na kasi meron kang laging abdominal pain and fullness. It must be with the fluid retention pa rin. So, it is related to edema of the bowel wall and or congested liver. Ganda ng splanchnic niya. Balik na natin. Oo nga, no? Congested siya. Confusion also, disorientation, and sleep, mood disturbances may be observed in patients with severe heart failure. May cerebral edema na rin siya. Kaya yung mga tanga, maliit ang utak, wala nito. Kasi kahit namaga yung utak, maliit pa rin siya eh. So, hindi siya magkocongest. Ganun dapat student, ha? Mag-correlate kasi hindi nyo ma-memorize lahat to. So, for the PE, if the jugular veins provides an estimation of the right atrial pressure. Alam nyo naman yun eh. So, pulmonary exam, pwede kang magkaroon ng crackles, bronchi, and wheeze. Usually, ang crackles, kahit ipa-clear mo yung palunukin mo siya, o pa-clear mo yung throat ng pasyente, it does not cleared by coughing. Ang bronchi, it can clear with coughing and suctioning. So usually pag crackles, talang parenkima yan, bronchi, more of the airways. Ang wheeze, alam niyo naman na yan. Pero not all that wheeze is asthma. So ito na ang perfect example. Usually pag narinig natin yung wheezes, usually ang naisip natin, may hikayan, may COPD yan.
But in cardiology, meron din tayong tinatawag na cardiac risk due to pulmonary congestion. So, cardiac exam, the PMI is usually displaced below the fifth intercostal space. Alam nyo naman na yon. Kasi meron kang heart enlargement. It can be due to hypertension, pwede ring remodeling. In some patients, meron kang S3. So, tandaan nyo, di ba yung lecture natin? S1 and S2 is your S3. After that, S1 and S2 is your systole. After ng S2 mo, bago ka magkaroon ulit ng S1, lahat yung diastole. So yung mga S3, S4 are diastolic heart sounds. Dalawa lang naman ang systolic heart sounds nyo. S1 at S2. So ascites is a late sign and occurs as a consequence of increased pressure in the hepatic veins, draining the peritoneum. So ito po yung edema, para alam nyo yung ano ba yung grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Depende yan kung gaano kalalim ang iyong edema. Pag sinabi nating pitting edema, tawag dito, meron siyang grade. Yung isa, sorry kanina nung naisip ko, sabi ko, scrotal edema ba to? Bakit ang laki? Likod pala yan ng pasyente. So, pwet yan, pwet. Kasi nakalagay kasi dito, di ba? Nagbabasa ako. Presacral and scrotal in bedridden patient. Sabi ko, wait, laki naman ng scrotum niya. Bastos lang siguro talaga yung pag-iisip. So, in severe chronic heart failure, yan, yung tinatawag natin na, ano ba to? Kachixia ba to? Whatever. Meron din kasing ano yung isa? Hindi lang cardiac eh. Pag may cancer, di ba? Usually common siya. Pero meron din cardiac cachexia. So, there may be marked weight loss and then the cause may be multifactorial. So, ano to? Diagnostic criteria for cachexia na o kayo, bago kayo mag-inarte na meron na kayong nararamdaman. Tingnan nyo muna kung pasok kayo dito. So, underlying disease, dapat meron kayo nun. And body weight loss more than 5% in less than 12 months. So, plus at least 3 of the following criteria. Decrease in muscle strength, fatigue, anorexia, low fat, free mass index, and may signs ka ng inflammation, anemia, and low serum albumin levels. Diagnosis. Kung marites ka, high index of suspicion, particularly for high-risk patients. Ano yung RD? Proof deck? Dito? Nakantin? RD ba yun? Ano yung RD? So, ulit. History and physical exam, laboratories, echocardiogram, and risk stratification. Functional class 3, tandaan nyo ha? What are the precipitating factors ng heart failure? Ingat, mental health, emotion, excess exertion, or emotional stress. Huwag na kayo mag-med. Talagang stressful siya. So, excess fluid. Ito, non-adherence with medications and heavy alcohol use. Ito, provider-related o kasalanan pa nating mga doktor. Use of medications that cause salt and water retention, your NSAIDs. Use of medications with negative inotropic properties, calcium channel blockers, class. Ang notorious dito yung diltiazem sa verapamil. That's why we don't give calcium channel blockers with patients na kaka-heart attack lang, no? So, unrecognized congestion, kala mo, hika lang siguro, yung pala cardiac wheeze na, hindi ka nagda-diuresis. So, how about the heart failure related? Yung BP mo na mataas, lalo siyang tumaas. Nagkaroon ka ng heart attack,
another bout of ischemia, nagkaroon ka ng arrhythmia, nagkaroon ka ng pulmonary embolism. So, pwede rin may, nagka-pneumonia ka, meron kang non-healing wound, kumalat yung infection mo, nag-sepsis ka, no? So, systemic infection, meron ka ng kidney disease na nag-worsen or hepatic failure, nagkaroon ka ng high output cardiac failure exemplified by yung hyperthyroidism, untreated sleep apnea, IDA, anemia. So, routine labs, CBC, CREA, electrolytes, hepatic enzymes, saka urinalysis. So, ECG. Bakit tayo magpapa-ECG? Siyempre, kung may arrhythmia, kaya ang electro eh. So, rhythm talaga yan. Pwede ka rin makahanap ng LV enlargement or hypertrophy. Pwede mo rin ma-detect kung meron na siyang prior MI. Paano ba, class, maghanap ng possible na prior MI sa ECG? Kung meron kang Q-wave. What is a significant Q-wave? More than one small square. So, how about CRT? Dito yan. So, yung CRT is, parang isipin nyo na lang, meron kang defibrillator. So, CRT is a device implanted beneath the skin, just under your collarbone. 3 wires called leads can first sense of dangerous arrhythmia and then deliver a pulse to correct the rhythm back to normal. So, ito yung defib. Nagde-defib siya, nag-auto-defib. Nade-detect pa lang niya na nag-arrhythmia ka na, magsisend na siya ng kuryente. So, X-ray, ito siya ulit kanina yung congested na patient natin. Provides useful information about cardiac size and shape, as well as the pulmonary musculature. So, yung cardiac size, di ba, kapag may hypertrophy ka, alam mo na baka long-standing hypertension yan, o nagka-heart attack yan dati. Pag sinabi naman nating pulmonary vasculature, you look for possible signs of congestion. Ito sa patient natin, meron siya. So, siyempre sa 2D echo, anong pwede natin makita pag may heart failure? Siyempre, reduced ejection fraction, pwede rin may regional wall motion abnormality, pwede rin may ventricular remodeling, cardiomegaly. So, same as MRI. So, eto siya. Wall motion. Same pa din. So, MRI, no? Gold standard for assessing LV mass and volume. MRI. Viability, PET scan. Valve to the echo. Pag yan, toxic to. Ang ganda ng kulay, no? Ito, gising muna. Lumalabas din minsan sa exam. The most useful index of LV function is your ejection fraction. Ayan, pwede na. May 1 point na kayo. So, normally F is at least 50%. Decrease EF is less than 40%. Kainis, no? Nasaan yung 49? Mild reduced EF sa lecture natin kanina. So, how about BNP and NT-proBNP? It is released from the failing heart. Somatic yan, kapag mataas ang pro-BNP nyo, NT-proBNP or BNP, lumalabas lang yun pag failing heart ka. So, may diagnosis na tayo. Heart failure. Oh? So, how about treadmill or bicycle exercise testing? Ito yung, di ba may heart failure ka na? Tapos, kaya nga not routinely advocated. For assessing the need for cardiac transplantation in patients with advanced heart failure. Ayan. Management.
Sabi, time awaits for no one. Toxic. Heart failure with preserved EF. So, number one, no? Alam naman natin na heart failure causes fluid retention. So, control of congestion. We stabilize heart rate and blood pressure and improve exercise tolerance para sa quality of life. Tandaan yan, ha? So, control the BP. Tapos, evaluate or correct the ischemia. So, kung kayang i-revascularize, pwede. So, BP. So, ulitin ko, ha? Congestion, heart rate, BP, exercise. Ito ulit. Heart rate, ischemia. So, we all know that if we decrease your heart rate, it is favorable kung may ischemia ka. Alam naman natin yon. If we decrease the blood pressure or control your hypertension, favorable ulit kung may ischemia. Ang daming sumisilip dito. Di ba tayo hanggang 12 dito? May exams pa sila. Kilala niyo ba yung mga yan? Sila na lang mag-lecture. Gusto ko itong ginagawa ko. Hindi mahirap, di ba? So, ayun, kung meron din tayong possible na sleep disorders, kailangan din natin siyang i-correct. So, ito is for sleep apnea. How about acute decompensated heart failure? Ito yung, siyempre, pupunta sa'yo, hingal na hingal. Yung ugat dito talaga, kitang-kita mo. So, when we say acute decompensated heart failure, it is a heterogeneous clinical syndrome, most often resulting in need for hospitalization due to abnormalities like decreased cardiac performance, so hingal, kawawa, no? Renal dysfunction, hindi makaihi kasi meron na siyang cardiorenal syndrome, and alterations in vascular compliance. So, hindi mo, pag binigyan mo ng pampababa ng BP, hindi naman kagad bababa yan. Pag binigyan mo ng pampataas, hindi. Kasi decompensated heart failure na siya. Ito, yung mga, kahit napalabas mo siya, within 6 months, bigyan mo na ng Suki card, babalik siya ulit. No? So, high short-term mortality, pati high long-term mortality. So, mataas ang mortality. So, the management of these patients has remained difficult and principally revolves around volume control and maintaining attention to end organ perfusion like your coronaries and your renal vasculature. So, you identify precipitants of decompensation. So, number one, hindi uminom ng gamot. So, very notorious, no, NSAIDs. Huwag kayong masyadong nagbibigay ng NSAIDs sa mga relative nyo or patients nyo na may heart failure, okay? Tapos, eto, kasama kaya si BioFlu ito? Try nyo. Cold and flu preparations with cardiac stimulants, no? Kaya nga, tapos, bawal din ang may mga ginseng, pharmaton, no? May ginseng. Licorice, mawang. May mawang pa ba? So, the routine use of pulmonary catheter, artery catheter, not recommended. But it is used to those who respond poorly to diuresis or experience hypotension with symptoms of low cardiac output. So, ganito ha. Yung kasing class yung pulmonary artery catheter kasi, it will give us an idea kung tama na ba yung pag-hydrate natin sa kanya or kailangan pa nating magbawas. Kasi we have to balance yung volume din kasi pag mayroon tayong hypotension, hindi lang pwedeng diuresis ng diuresis. However, it is not routinely recommended. Nire-recommend lang siya when meron ka ng symptoms ng low cardiac output
despite na nag-try kang mag-hydrate. And there, where therapeutic targets are unclear. So, hindi natin alam kung kailangan pa nating mag-increase ng cardiac output, mag-decrease ng stroke volume, kailangan natin ng additional volume. Kasi di ba pag may hypotension yung pasyente, ang una natin ginagawa is fluid challenge. So, number 1 pa rin, IV. Sa acute decompensated heart failure to IV diuretics. So, it rapidly and effectively relieves symptoms of congestion. Essential when oral absorption is impaired. So, usually IV binibigay natin. Yung iba, nag-furosemide drip or yung continuous IV infusion. But sometimes, just giving it once or twice a day will suffice. So, what is cardiorenal syndrome? So, dalawa na may problema mo. Heart and yung kidneys. So, it is recognized as complication of ADHF or advanced acute decompensated heart failure. So, it is caused by the deteriorating function of one organ while therapy is administered to preserve the other. Remember class, ang kidney, gusto niyan lagi hydrate ng hydrate. Kasi the more hydration, the more urine we produce, the healthier our kidneys are. Ang puso naman, gusto niyan dry ng dry. So isipin mo yon, isang gusto tuyo, gusto yung isa naman wet. So, paano kung meron silang failure parehas? So, it is a complex interplay of neurohormonal factors potentially exacerbated by backward failure. Siyempre may ano ka may congestion ka so hindi na siya makapagpaihi ng paihi yung kidneys mo. Kasi ganito yan, class. Kung may heart failure ka, decrease yung cardiac output mo, urinal function mo, bababa. Pag bababa yung renal function mo, may fluid retention ka, further aggravating your heart failure. Okay. Kung yung kung yung kidneys mo naman masyadong, usually kasi pag mababa creatinine, usually yung ginagawa natin, we hydrate. Pag nag-hydrate ka naman, malulunod naman yung pasyente mo. So, medyo mahirap. So, anong ginagawa? You can do ultrafiltration para magawa pa rin ng kidneys nung used to be ginagawa niya. Nung narinig niyo itong ultrafiltration dati, nung nauso ang COVID, ito yung ginagawa nila. Na pansin niyo yun. So, an invasive, parang dialysis lang siya. Pero yung dialysis kasi mas maraming fluid shifts para mas madali nyo maintindihan. Pero ito, controlled rates of fluid removal. So, mas mild siya. Kasi it is for ultrafiltration. Yung hemodynamics ng volume natin, hindi masyadong magbabago. So, we can use ultrafiltration during acute decompensated heart failure. Pwede rin vascular therapy. You dilate. Kasi when we dilate, mas maganda yung blood circulation natin. So, vasodilators including intravenous nitrates like nitroprusside, nesiritide, for therapy. They are used for therapy in an effort to stabilize acute decompensated heart failure. So, dalawa na yung gamot na nabanggit natin dito, diuretics, saka vasodilators. How about inotropic therapy? So, ano naman itong inotropic therapy? Tutulungan natin na mag-contract ng puso or yung di ba systolic heart failure ka or may heart failure ka, we help the heart pump more blood. So, these are your dobutamine and milrinone. So, these drugs increase your CAMP or yung CAMP via direct or indirect pathways. So, pag may increase ang CAMP mo, di ba ATP generated to, it will increase your sympathomimetics, thereby increasing cardiac contractility. So, what are the 4 pillars of treatment
sa heart failure with reduced ejection fraction. Ulitin lang natin ha. You can have your kanina diuretics, vasodilators, and inotropes. Pero ito, basta may patient ka na, automatic, pwede nyo silang bigyan ng ACE inhibitor, ARB, yung ARNI. So, sa angiotensin pathway yon, beta blockers again, para yung sympathetic po, medyo control siya. Metoprolol, succinate. Ito, nice to know lang. Ang metoprolol kasi sa market, dalawa. Metoprolol tartrate, saka metoprolol succinate. Yung metoprolol tartrate, ito yung given na twice or 3 times a day. Hindi siya yung indicated dito. Dapat metoprolol succinate. It is given only once. Okay? Pwede rin carvedilol or bisoprolol. So lahat ng ulol, beta blocker yun usually. Pero merong isang hindi eh. Kalimutan ko na. Ayan, kalimutan na lang natin. So, how about the mineralocorticoid? Diba mineralocorticoid? Hindi naman corticoid yan. Antagonist, like your spironolactone versus your eplerenone. Magkaiba lang sila ng indication. Kasi yung isa earlier, pwede mo nang ibigay. Yung isa dapat mas symptomatic siya. Mamaya babanggitin natin. And then the newest kids on the block. Your SGLT2 inhibitors, like your DAPA, gliflozin, and your EMPA, gliflozin. So, mahaba pa. 50 pa ata. Ano ba yun? Ayawan na.